Sa iba, para maging attractive, ang gusto nila ay dapat daw may dating at may datong. O pag sinabing attractive, yung bang bigla kang napalingon na medyo kakaiba yung namamagnet ka. Merong nakakuha ng attention mo. Dapat daw ay may character. Hindi character eh, car. Car muna, character. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hoping na kayo pong lahat na makikinig ay nasa mabuting kalagayan at ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumainyo. Nais ko pong mag-share lang ng maigsing talakayan sa pinamagatang How to Become an Attractive Christian. I-define muna natin yung attractive. Pag sinabi pong attractive ay pleasing or appealing. Pag sinabing attractive ay charming, beautiful, pretty, nice looking, attractive. O kaya ay arouse interest, admiration. O pag sinabing attractive, yung bang bigla kang napalingon na medyo kakaiba yung namamagnet ka. Parang ang lakas ng magnet niya. Merong nakakuha ng attention mo. How to become an attractive Christian. Sa iba, para maging attractive, ang gusto nila ay dapat daw may dating at may datong. Okay? Yung iba, pera lang ang basyan. Pero hindi po tayo doon. May dating na, may datong pa. Yung iba naman, ito ang gusto nila. Dapat daw ay may character. Hindi character eh, car. Car muna, character. Tapos meron daw dapat hospitality, hindi hospitality. Okay? At hindi lang character, hospitality. Ang pangatlo, gustong-gusto nila merong personality, hindi personality. Personality. Well, mga kapatid, mga minamahal, pag sinabi pong attractive Christian, dapat tayo ang meron noon eh, yung pagiging attractive. Kasi mananampalataya tayo. At ang nakakalungkot na katotohanan ay makita mo na merong isang unbeliever na mas maganda pa yung ugali ng unbeliever kaysa doon sa believer. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Tapos sasabihin natin tayo yung mananampalataya. So ano mga maaaring ebidensya na talagang dapat ang Kristiyano ay attractive? O kaya ay mga patunay na dapat kang attractive? Unang-una, malinaw sinabi sa Matthew 5:16, let your light so shine. Gusto mo maging attractive? O kaya talagang dapat makita sa iyo, tanong, nagliliwanag ka ba bilang mananampalataya? Kapag ang Panginoon ay sumasa iyo, nakatahan sa iyo, Panginoon, ang Diyos ay liwanag, magliliwanag ka. Pangalawa, how to become an attractive Christian, hindi lamang yung magliwanag tayo sa mundong ito na punong-punong na kadiliman. Malinaw ang 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo Jesus, bagong nilalang. May binago ba sa iyo? Na bago ba ang buhay mo mula nung ikaw ay maging mananampalataya? Dapat may nagbago. Kasi kung walang nagbago, sabi ng Bible, by their fruits, ye shall know them. Para maging attractive ka, alam nila yung pangit na buhay mo dati. Tapos nung sumampalataya ka, nabago ka. So, maa-attract ang marami sa iyo at magtataka. What else? Galatians 5:22-23, may bunga ng banal na espiritu. Ang dami po nun, sinabi ro, tignan nyo yung Galatians 5:22-23. Yung bunga ng banal na espiritu, ilililok sa iyo. Kikilos ang Holy Spirit sa iyo. Itatanim sa iyo yun, makikita sa iyo ngayon yun. Magiging attractive Christian ka. Hindi lamang yun. James 1:22, are you a doers of the word? Ikaw ba'y lagi lang nakikinig na salita ng Diyos? Hindi mo naman nilalapat sa buhay mo?
Gusto mo maging attractive Christian? Isabuhay mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos makita sa atin sa araw-araw. You will become an attractive Christian. Ano ba? Personal discipline bilang mga mananampalataya. May disiplina tayo. Ano ba? Makita sa atin nagmamature tayo. Hindi tayo isip bata. Hindi tayo matitisurin. Pagiging attractive Christian. At nang sa gayon, mapapurihan ng Panginoon na dahil sa Kanya, kaya tayo naging ganon dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito sa aking notes closing, whatever you decide to do, make sure it will please God. Gusto mong maging attractive lagi, tiyakin mo lahat ng gagawin mong desisyon, gagawin mo, makaluluwalhati sa Diyos. Bagamat hindi lahat ng nakaluluwalhati sa Diyos gusto ng mundong ito. Pero in the sight of God, at sa mga taong gusto yung tama, katotohanan, magiging pleasing ka sa Diyos. Whatever you decide to do, make sure it will please God. And lastly, your life does not get better by chance. It gets better by change. Gusto mong maging attractive? Meron kang mga bagay na gagawing desisyon sa buhay mo na kinakailangan mong baguhin. Hanggang doon lang po ako. Sana po may naintindihan tayo. God bless you all po. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.